Alright mga kababayan, what's up sa inyong lahat? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, kung matatandaan nyo noong nakaraang araw, di ba binabanggit ko sa inyo yung isang party list na dapat po nating suportahan at magiging katuwang ng ating gobyerno, especially ng gobyerno ni PBBM tungo sa kaunlaran mga kababayan. At eto pala po mga kababayan, dito sa balitang ito, malalaman po natin kung sino nga ba yung isa sa nasa likod ng may akda nitong 4-piece mga kababayan or etong Pantawid Pamilya Pilipino program na kung saan ay naging epektibo sa paglaban kontra po sa kahirapan ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil malaki po talaga ang naitulong po nito mga kababayan, hindi lamang po sa mga kababayang Pilipino po natin, maging personally sa pamilya ko mga kababayan noong mga panahon na talagang lugmok na lugmok yung aking pamilya, talagang isa po etong programang ito ng ating gobyerno, buhat po ng naisabatas po ito mga kababayan. At ngayon, malalaman natin kung sino nga ba ang nasa sa likod po nito. At dito mga kababayan, mapapag-usapan din po natin itong isang matinding hakbang na gagawin ni PBBM na kung saan ipapakita niya sa buong Pilipinas yung lakas ng kanyang baluarte. At matatalakay din po natin dito yung matinding ginawa ni Tito Sen sa Ilocos Norte. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. So ngayon mga kababayan, umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito po sa sinasabi ko sa inyo nung nakaraan kung bakit nga ba karapat dapat suportahan etong party list na One Pacman Party List. Dahil bukod sa pagtulong po nila sa mga kababayang Pilipino po natin at bukod sa pagmamahal nila sa mga atletang manlalaro natin dito po sa ating bansa, isa rin po sila sa dahilan kung bakit meron po tayong mga kababayan na libu-libo na nagkaroon ng libreng trabaho at mga kababayan nating libu-libo din mga kababayan na nabigyan ng cash assistant at nabigyan ng tulong medikal mga kababayan at mga libreng gamot. So ngayon, eto pong One Pacman Party List, lagi ko naman pong sinasabi sa inyo na eto po ay subok na sa mahabang panahon. Kasi nga mga kababayan, yung isa sa naging first nominee po nito na congressman ang isa sa may akda ng 4-piece mga kababayan or Pantawid Pamilya Pilipino program na nakakatulong po sa mga kababayang Pilipino po natin at marami na po ang natulungan nitong 4-piece mga kababayan. So ngayon, baka hindi lang alam ng mga kababayang Pilipino po natin na ang isa sa nasa sa likod po ng may akda po niyan ay walang iba kung hindi ito si Congressman Romero, na ngayon ay lilisanin na yung kanyang pagiging kongresista kasi tapos na mga kababayan yung kanyang termino. Kaya ko po sinasabi sa inyo yan mga kababayan, dapat po nating suportahan ito kasi napakatindi po ng pagsuporta nito sa mga kababayan po nating Pilipino na mga manlalaro. Kasi nga unang-una, tinututukan po nila yung sports dito sa ating bansa at tinututukan din nila yung pagtingin sa kalusugan ng mga kababayang Pilipino po natin at pagbibigay ng trabaho, libreng trabaho sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung kanilang advokasya kung bakit po ulit sila tumatakbo mga kababayan etong One Pacman Party List. Kasi kailangan natin yung ganitong klase ng party list na susuporta at magiging kaagapay ng ating gobyerno tungo sa kaunlaran. So ngayon, pakinggan po natin yung kanilang advokasya mga kababayan. So ito i-play na po natin. Yes, so I've been an athlete all my life. One Pacman has always been an advocate for sports and youth development. So bilang athlete and business owner, this experience that I've had is something that we want to pass on to our fellow kababayan and definitely through our programs and our projects across the nation, we're able to do that for the past 9 years. Yes po. So, of course, nakaupo na tayo for the past 3 terms. So, may mga projects and bills na napass na po ni Kong Mikey Romero under One Pacman Party List. We have... Saka magaling talaga mga kababayan, etong si Congressman Mikey Romero. Yung kanyang tatay mga kababayan, dahil kung titingnan po natin, napakarami ang nagawa ni Congressman Mikey Romero.
Unang-una, sabi ko nga po sa inyo kanina, isa siya sa may akda mga kababayan na Pantawid Pamilyang Pilipino Program or etong 4Ps na nakakatulong po talaga sa mga kababayang Pilipino po natin. At marami din siya mga kababayan na mga panukalang batas na umabot ng 1,000 or 1,000 na mga panukalang batas at 102 po doon ay enacted na o na isa batas na po mga kababayan. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. They're the 4Ps, and of course the Eddie Garcia law as well, the Universal Healthcare Law. So we wish to continue these advocacies not just through sports also, but health and kalusugan na sinabi niyo po. Ah, Kaya po ang function po ng House of Representatives or as a congressman is to justify bakit may budget for such purposes. Tama. So sa party list po, the difference po is sectoral po tayo wherein we represent as kasi kung tutusin mga kababayan, marami na mga party list ngayon ang tumatakbo at hindi natin alam kung ano yung kanilang advokasya. Pero mga kababayan, ito kasing one Pacman party list, sa mahabang panahon, subok na natin ito. And then mga kababayan, yung mga nagawa ni Congressman Romero, talagang magpapatuloy kung sakali na suportahan ulit ang one Pacman party list na mga kababayang Pilipino po natin. Dahil mga kababayan, biruin nyo habang umuusad ngayon or habang tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong ng 4Ps, marami sa mga kababayang Pilipino po natin hindi alam kung sino yung isa sa may akda ng batas na yon, kung bakit na isa batas. Ito pong Pantawid Pamilyang Pilipino Program or etong 4Ps. Yun pala mga kababayan, kung titingnan nyo, nasa one Pacman party list pala yung isa sa may akda po nun. At nakakalungkot nga lang mga kababayan kasi matatapos na yung term nitong si Congressman Mikey Romero na kung saan isa sa mga kongresista po ito na pinakamasipag mga kababayan at talagang puro pagtatrabaho yung ginagawa katulad po ng ginagawa ng ating presidente. Kaya nga mga kababayan, dapat isa ito sa mga party list na masuportahan po natin. Yung iba kasi mga kababayan, especially yung mga party list dyan na tumatakbo, hindi naman natin alam kung ano talaga yung kanilang balak isulong at gustong isulong. Pero at least mga kababayan, etong one Pacman party list, sinsubok na nga ito sa mahabang panahon, kung sakaling mailuklok po ulit ito, magtutuloy-tuloy ulit yung kanilang serbisyo, especially yung pagmamahal nila sa sports mga kababayan at pagtutok nila sa mga kababayang Pilipino po natin na manlalaro. Kasi unang-una, kailangan din talaga natin ng party list na tinututukan yung mga atleta po natin. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ang tagumpay ng Pilipino ay tagumpay ng Pilipinas. At masarap makita ng iba sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nagkakasakit, may party list na tumutulong. At walang iba mga kababayan kung hindi etong one Pacman party list. Ipagpatuloy pa po natin. sector. So talagang importante to have someone to give a voice to not only for sports but youth development. And hopefully, sana po sa susunod, si Juan Pacman pa rin yun. We talk to mothers or to children, to students. So it's very continuous lang po ang pag-ikot namin, especially sa Cebu, Bohol, Iloilo, Palawan, and here in Manila as well, and Laguna. So very excited po kami to meet everyone and to discuss and to listen as well. Yun pang very important bilang party list is to listen to our constituents. Yes, okay. Once again, thank you, kaya mo yan. And sa lahat po ng nakikinig, ako po si Milka Romero ng One Pacman Party List. Kasama po natin si Senator Manny Pacquiao at iba't ibang mga champions sa sports and national athletes para maihandog natin ang advocacy natin on sports and youth development. So hopefully we can ask for your support. Once again, One Pacman Party List, number 22. Thank you. So kung titingnan nyo mga kababayan, nabanggit naman dito, yung isa sa mga mahalagang nagawa ng One Pacman Party List, isa na po dyan, yung 4Ps na hanggang ngayon ay nakakatulong po sa mga kababayang Pilipino po natin. At ang isang patunay dyan, mga kababayan, na talagang malaki ang naitulong nitong Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kung saan epektibo sa paglaban kontra kahirapan, kung titingnan po natin itong bidyong ito na kung saan mismong galing po yan sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang sinasabi na malaki ang naitulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
marami din ang napagtapos nito sa pag-aaral. Kasi unang-una, isa po kami mga kababayan sa talagang nakinabang nitong 4-piece mga kababayan, buhat po ng ito ay maisabatas na at maipalabas na po ito sa publiko at napakinabangan na po ito ng milyon-milyong mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, ito i-play po natin. Isang dekada ng benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece si Aling Melissa. Sa tulong na rin ng 4-piece, nakapagtapos na lang high school ang isa sa kanyang mga anak. Tama, At oh. ngayong taon ay gagraduate na rin ang isa pa niyang anak. Tulong. Malaki pong tulong kasi every 2 months nakakatanggap po kami ng pera sa ATM. Kasi po ang 4-piece po para talaga sa yung mga mahihirap na walang kakayanan. Gaya nung mga nakapasok nung una na yung asawa nagtatrabaho sa City Hall na po yung mga natanggal. Tama! Kasi pag meron pong mga ganon, tinatanggal nila dahil para talaga yun sa mga mahihirap. Isa si Aling Melissa sa may Tsaka maganda pa nga dito mga kababayan, meron ditong graduation eh. Alam niyo yung graduation na tinutukoy ko? Halimbawa mga kababayan, beneficiaryo ka ng 4-piece tapos okay na yung pamumuhay mo, nakakasurvive ka na mga kababayan. Ang ginagawa nung iba sa mga kababayang Pilipino po natin, gumagraduate na sila. Ibig sabihin, ipinapasa nila or ibinibigay naman nila dun sa iba pa mga kababayan natin na mas nangangailangan. Yun po yung maganda dyan. Hindi man siya lifetime mga kababayan, pero at least nakasangga at nakasama po natin yan sa matinding hirap ng buhay. Ano po, lalo na nung panahon mga kababayan na talagang walang-wala pa, isa ang 4-piece na naging kaagapay namin, especially ng pamilya ko mga kababayan, para lang makapag-aral kami magkakapatid. Ano po, so malaki po talaga ang naitulong nitong 4-piece, especially sa aming mga mahihirap. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. higit 4 na milyong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 2008 nang simula ng programa at naisabatas noong 2019. Isa sa may akda ng Yan. Republic Act 11310 o ang 4-piece law, si One Pacman Party List Representative Mikey Romero. I think the 4-piece program is, or the conditional cash transfer is, ito yung pinaka-effective na program all around the world, kahit sa Latin America, on how to bring down the cost of poverty incidents in the Philippines. This is the same formula, the conditional cash transfers, the same formula used in Brazil, the same formula used in all of Latin America, same formula used in Indonesia, in Vietnam. So tayo rin, from 25, naging 18, naging 16. So hopefully, before 2028, umabot to ng single digit din. No? Yan. Isa lang ang 4-piece sa mga mahigit 100 batas na iniakda ni Romero. At anya, ngayon patapos na ang kanyang 3 termino, masaya at taas nung lilisanin ng mundo ng politika. Grabe mga kababayan, ito yung isa sa pinakamasarap na parte ng buhay ng isang tao. Yung naging congressman ka, naging lingkod gobyerno ka, nalilisanin mo yung termino mo nang marami kang nagawa. Nakukuha niyo yung pinupunta mga kababayan, marami kang nagawa na makikita mo pa rin. Parang katulad nito mga kababayan, since isa siya sa may akda nitong 4-piece law mga kababayan, tuwing makikita niya yung mga kababayang Pilipino po natin na nakikinabang ng 4-piece at natutulungan ng 4-piece, masaya siya. Kasi alam niya sa sarili niya mga kababayan na isa po siya sa may akda niyo na ngayon ay nakakatulong na hindi lang sa isang tao, kung hindi sa maraming kababayang Pilipino po natin. Ano po, at may mga napapagtapos ito ng pag-aaral at natutulungan yung mga estudyante natin na makasurvive, especially yung mga pobre na katulad po natin. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. When I entered politics in 2016, I have 3 main goals, as my agenda. Ito yung uplifting of sports, and then to put education tsaka job generation. Yes! In each of those sectors, I think Kasi ang pagkakaalam ko, may mga scholars sila mga kababayan na nasa 24,000 na yung mga bagong scholar ulit nila. And then ang pagkakaalam ko, 90,000 yung nabigyan po nila ng bagong trabaho. Libreng trabaho, mga kababayan. Ano po, kaya kung titingnan nyo itong One Pacman Party List,
bukod sa pagbibigay nila ng libreng trabaho, pagbibigay nila ng cash assistant, pagbibigay po nila mga kababayan ng libreng gamot, libreng operasyon, libreng konsultasyon mga kababayan, mas nakatutok po sila, especially sa mga kababayan po natin, nakapuspalad po talaga na may problema sa kalusugan, problema sa trabaho, problema sa pag-aaral, at problema mga kababayan especially sa cash assistant kapag ka ikaw ay nagkakasakit. Kasi ang pagkakaalam ko, sinasagot din nila yung operasyon ng ilan sa mga kababayang Pilipino po natin na walang kakayanan na magbayad ng kanilang operasyon sa mga ospital. At ang isa pa po dito mga kababayan, tinututukan din nila yung mga manlalarong Pilipino po natin. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang paniniwala nila, ang tagumpay ng mga kababayan po nating Pilipino, especially ng mga atleta, ay tagumpay ng mamamayang Pilipinas at ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, isa po ang One Pacman Party List sa tumututok sa ating mga manlalarong Pinoy. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I created 10 Republic Acts. Sabi no? So, in terms of achievement, siguro na-achieve ko yung, pero hindi in totality. Because ang dami ko pang gusto ma-achieve. But out of my 150 laws, 30 of those, or about 30% or 20%, was geared towards yung mga in-espouse ko or advocacy ko in 2016. So, I feel satisfied. Sa Kamara, isinulong din niya ang Eddie Garcia Law na nagbibigay proteksyon hindi lamang sa mga artista, kundi maging sa pinakamababang manggagawa sa telebisyon at pelikula. Grabe, no? Stepfather ni Romero ang veteranong aktor na namatay na maaksidente sa shooting noong 2019. Nung namatay siya, sabi ko, napaka-irrelevant or napaka-walang kwenta ng pagkamatay niya. There should be something that I can do as a lawmaker para hindi na ma-repeat itong nangyari sa buhay niya or how his life ended. And just like that, sabi ko, nagdasal ako and I was guided by him. I was guided na gumawa ng Eddie Garcia. Alam mo, nagulat ako, some actors or even in all fields, no? Even whether you're in front of the camera or at the back of the camera, they say thank you to me up to today. Grabe, no? Na they called it the EGL, Eddie Garcia Law. Bukod sa mga naipasang batas, taon-taon din ang kanyang pagtulong sa higit 200 bata na may sakit sa puso. I have a program Ay, din oo mga kababayan, ang isa nga pala din sa kanilang advokasya yung kanilang Save a Heart program na kung saan tinutulungan po nila yung mga kababayan po natin na may diferensya sa kanilang mga puso, especially yung mga bata na may problema po sa puso. Taon-taon po nilang ginagawa yan. Na tinutulungan po nila yung mga kabataan na may problema sa puso, hindi lang yung kabataan, pati yung mga kababayan po natin na may problema sa puso. Kasi meron silang advocacy na Save a Heart. Natutukan, iligtas yung puso ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na every year, na itutuloy ko pa rin naman. I get 250 to 300 children na may congenital heart disease na pinapa-opera ako. Yan. Ito yung may mga butas sila sa puso. Grabe. Pinapa-opera ko sila for free. So buong taon ginagawa ko yan. No? Isa sa mga pangunahing advokasya ng One Pacman Party List ayon kay Romero ay ang pagbuo ng Department of Sports, ngunit tanggap ng mambabatas na hindi napapagtagumpayan ng lahat gaano man kabuti ang intensyon. Hindi lang ako successful sa talaga ko ng Department of Sports, no, because ayaw ng education, Department of Education, matanggal talaga yung sports sa kanila. I understand because talagang it's part of the curriculum, no. Tama. So yun lang ang one of my biggest regret. 9 years ako as a lawmaker, hindi ko matawid-tawid talaga yung sports, no. Although natawid ko yung national training centers, no, ito to build more athletes and then yung mga grassroots programs. Grabe. Ngayong magsasara na ang 19th Congress at naging mainit pang usapan ng panukalang legislated wage hike,
Si Romero, bagamat kilalang matagumpay na negosyante, sinabi na itinuturing niya ang sarili na pro-labor o panig sa mga manggagawa. I came Yun! from the pork industry. I know the qualms ng labor eh. So I'm really pro-labor. Whatever can help them kasi they help you also. Okay? Pagka motivated sila magtrabaho, ang laborers, they are very productive. No? And we have to make the country or our labor force very productive. Inflation natin nagsi 6% eh. So Tama. hindi kakayanin yung at saka across the board to, meaning buong Pilipinas, di ba? So at least hindi na siya masyadong yung 200 pesos is mararamdaman Luzon, Visayas, Mindanao. Ano man ang maiiwan o hindi matatapos ni Romero sa mga programa at proyekto ng One Pac Non-Party List ay ipapasa niya sa kanyang labis na pinagkakatiwalaang anak na si Milka. Once nandyan siya, I know that she will be very good. At saka mga kababayan, magaguide niya eh. Magaguide niya yung kanyang anak kung ano yung mga dapat gawin para maipagpatuloy yung kanilang proyekto, yung kanilang gawain, mga kababayan, na tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin gumawa ng mga batas na mas mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin at babalik sa taong bayan. At ang isa pa dito, mga kababayan, mas matututukan din po nila yung mga Pilipino nating manlalaro. Kaya nga mga kababayan, napakahalaga na dapat suportahan po natin etong One Pacman Party List kasi hindi naman kasi sayang yung boto ng taong bayan dito kasi bumabalik po sa mamamayang Pilipino yung suporta natin sa One Pacman Party List kasi subok na po ito sa mahabang panahon at magagaling mga kababayan yung mga kongresista na nakanominate dito sa One Pacman Party List katulad po nitong si Sir Mikey Romero na ngayon ay matatapos na yung kanyang term at ipapasa niya sa kanyang anak na si Ma'am Mika Romero, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Her mind is in the right place. Ama! Handa rin siyang tumulong sa mga Pilipino. Established na sila, so they have to establish themselves as a public servant. No? I don't look at myself as a politician. I always look at myself as a public servant, no? Rather than looking at myself as a congressman ako. No, I'm a public service. Jan Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa. O ayan. So napakaliwanag naman mga kababayan. Siya pala yung isa sa nasa likod mga kababayan ng 4Ps na ngayon ay nakakatulong na sa mga kababayang Pilipino po natin. So sana sa inyo, especially yung mga makakapanood po nito, sana suportahan po natin mga kababayan etong One Pacman Party List kasi mga kababayan, nakakapanghinayang lang na yung katulad nitong si Congressman Mikey Romero na napakarami ang naibalik na suporta sa mga kababayang Pilipino po natin ay magtatapos na yung term. Pero ang mahalaga dito mga kababayan, may isa pang Romero na tumatakbo na alam natin na may pagpapatuloy yung kanilang advokasya na makatulong po sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sana suportahan po natin mga kababayan ang One Pacman Party List 22 po sa balota. Ano po? So ngayon punta naman po tayo dito po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, mismong kikilos na mga kababayan etong si PBBM dahil yung kampanya ng admin senatorial ticket aarangkada na sa baluarte mga kababayan mismo ni PBBM at ipapakita na sa buong Pilipinas ang lakas ng kanyang baluarte. Alam naman natin mga kababayan kapag sumuporta ang mga Marcos loyalists, talagang solido. Depende mga kababayan sa kandidato na dinadala ng ating presidente. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kahit tayo, hindi naman natin masusuportahan ng buo yung mga nasa bagong Pilipinas slate. Kasi nga meron tayong kanya-kanyang choice. At dahil po dyan mga kababayan, hindi natin maiboboto ng straight yung mismong nasa bagong Pilipinas slate. Kayo, ano pong opinion po ninyo na mga gusto ninyong iboto? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. So sabi dito, basahin po natin yung nilalaman. Eto daw. Sisimula ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon ang kanilang senatorial campaign nitong Martes sa pamamagitan ng isang rally na gaganapin sa Centennial Arena na dadaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. This is not just a campaign launch. It's a reaffirmation of our commitment
to build on the progress we have made under President Marcos Jr. ayon kay campaign manager at Nabota City Representative Toby Tiangco. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ilocos Norte has always been a cradle of transformative leadership, and from here, we are sending a message to continue delivering result for every Filipino. Dagdag pa niya, ang senatorial slate ng administrasyon ay binubuo ni na dating Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, dating Senador Fan Piluping Lacson, at Manny Pacquiao, Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Francis Tolentino, dating Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, at Deputy Speaker Camille Villar. Sabi pa dito, sinabi ni Tiangco na ang senatorial lineup ng administrasyon ay binubuo ng mga experience ng mga mambabatas at reform-driven ng mga ehekutibo na makakatulong para maipagpatuloy ang legislative agenda ng kasalukuyang pamahalaan. This is a Senate slate that knows governance and delivers result. May kanya-kanyang track record at accomplishment ang mga kandidato ng alyansa, sabi ni Tiangco. May kabuoang 434,114,000 rehistradong botante ang Ilocos Norte noong 2022. National election na nakapagbigay ng 356,221,000 boto para kay Marcos o 87.7% turnout ng kabuoang botante, isa sa pinakamalaki sa bansa sa nagdaang halalan. Piruin nyo mga kababayan kung gaano kadami ang botante sa Ilocos Norte. Tapos sasabihin lang mga kababayan, sasabihin lang nitong kampo ni Sara Duterte na merong 32 million, etong si Sara Duterte mga kababayan, kaya nanalo po ito. Pero kung titingnan natin mga kababayan maliwanag pa sa sikat ng araw na ang isa sa naging dahilan kung bakit nanalo etong si Sara Duterte kasi sumuporta ng buong suporta ang mga Marcos loyalist. At ito yung isang patunay. Ilocos Norte lang po yan mga kababayan, partida. Wala pa yung mga Tacloban, wala pa yung mga Samar mga kababayan, yung mga Leyte, yung mga mismong teritoryo ng presidente. Ito, unang teritoryo pa lang to ni PBBM, baluarte pa lang niya to, Ilocos Norte. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, mas marami pang mga Marcos loyalist na kalat sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi mga kababayan, sa buong mundo. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, yan, pangungunahan daw mga kababayan, at dadalo etong si PBBM sa pag-arangkada ng kanyang senatorial ticket dyan po sa mismong baluarte ni PBBM sa Ilocos Norte. Maliwanag naman na buong-buo ang pagsuporta ni PBBM dun po sa kanyang mga kaalyado sa politika. Pero ako mga kababayan, sabi ko nga sa inyo personally, may mga kanya-kanya po tayong choice. Pero nasa sa inyo kung gusto nyong suportahan yung buong slate ni PBBM. Pero para sa akin mga kababayan, pipiliin ko lang yung mas karapat dapat. So ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang topic na nakita po natin na kung saan eto pong si Tito Soto ay pinasaya ang Mr. Ilocosur Coronation Night mga kababayan dahil po sa kanyang pagdalo. So ngayon, kung titingnan nyo, sabi po dito, yan, eto daw. Sobrang saya ng mga Ilocano sa ginanap na Mr. Ilocosur Coronation Night sa Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur na dinaluhan ni dating Senate President Tito Soto bilang espesyal na panauhin. Inanyayahan ni Governor Jerry Singson ng Ilocos Sur si Soto sa coronation ng Mr. Ilocos Sur. Sabi pa dito mga kababayan, ang pagdating naman ni Soto ay sinalubong ng masigabong palakpakan, palaging karangalan na maging bahagi ng mga kaganapan na pagdiriwang ng mga talento at ambisyon ng mga kabataang Pilipino. Ayon kay Soto, ang Mr. Ilocosur Coronation Night ay sumasalamin sa pagmamalaki at masiglang diwa ng mga Ilocano at ako'y nagpapasalamat na masaksihan ng isang napakagandang kaganapan. Dagdag pa nito, ang gabi ay nagtatampok ng mga kamanghamanghang pagtatanghal at kultura, presentasyon na itinampok ang mayamang pamana ng mga Ilocano. Matapos ang Coronation Night, ay nagtakdang ihayag ni Soto ang kanyang kandidatura sa pagkasenador nitong Martes sa Luwag, Ilocos Norte kasama ang iba pang pambato
ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, buo na talaga ang loob ni Tito Sen, and then nag-announce na naman din siya mga kababayan na talagang diretso yung pagtakbo po niya. Kaya mga kababayan, sana suportahan po natin etong si Tito Sen mga kababayan sa kanyang pagbabalik sa Senado para maibalik sa kaayusan at para magkaroon ng integridad ang Senado mga kababayan. Dahil alam naman po natin na agenda ng mamamayang Pilipino yung isinusulong lagi ni Tito Sen sa dami ng kanyang mga nagawang batas mga kababayan na ngayon ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Isa po siya sa masasabi po natin na politiko na hindi po talaga korap. Dahil mga kababayan, kung matatandaan nyo, yung natalakay natin noong nakaraang 2 taon mga kababayan, isa po siya sa politiko na nagbalik ng pera ng taong bayan mga kababayan at hindi niya binawasan yung pera ng Senado. Bagkos mga kababayan, yung kanyang ginagalaw yung sarili po niyang pera. Kaya nga mga kababayan, pagdating sa pagkakaroon ng accountability, transparency, isa po si Tito Sen sa masasabi po natin mga kababayan na dapat po nating suportahan. Kasi subok na naman mga kababayan ng mga Soto sa kanilang panunungkulan at pamumuno sa ating gobyerno mga kababayan. Dahil unang-una, nakikita naman po natin kay Mayor Vico Soto yung pagiging isang tapat mga kababayan na Soto, at yun po ay nakikita rin natin dito po kay Tito Sen. Kaya sana po mga kababayan, suportahan po natin eto pong si Tito Sen dahil malaki po ang may tutulong nito at may aambag ulit nito mga kababayan sa Senado at sa pamumuhay ng mga kababayan po nating Pilipino. So suportahan po sana natin etong si Tito Sen sa darating na Mayo 12. Ganon din mga kababayan ang One Pacman Party List at eto pong si former Senator Manny Pacquiao. Alam naman po natin na si Senator Manny Pacquiao ay tinik sa lalamunan ng mga Duterte dahil galit sa korupsyon, sa kurap etong si former Senator Manny Pacquiao. Ganon din mga kababayan etong si Tito Sen. So sana po suportahan po natin ang One Pacman Party List, si former Senator Manny Pacquiao at eto pong si Tito Sen mga kababayan. So yun lang naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, maraming salamat din po sa lahat ng hindi po nakakalimutan na huwag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po.